Binigyan ng Diyos ang binatang ito ng espesyal na kakayahan mula pagkapanganak. Hindi lang siya nakakakita ng multo, kaya rin niyang hawakan ang mga ito. Kaya't gamit ang kanyang natatanging kakayahan, nagsimula si Bong Joon ng trabaho sa paghuli ng multo. Itinakda niya ang mitiing kumita ng 1 bilyong won. Pagkatapos kumita ng ganoon, titigil na siya sa trabahong ito. Nang makitang 102 milyon lang ang nasa savings niya, naisip niyang kailangan pa ng 12 taon para maabot ang mitiin. Para mapabilis, nagpasya si Bong Joon na tumanggap ng malalaking trabaho. Ngunit ngayon, nakatagpo siya ng matandang multo na 10 taon ng patay. Nang makita ni Bong Joon ang matangkad na lalaking lumitaw, tumakbo siya ng hindi lumingon. Nang gabing iyon, matapos kumain at maghanda matulog, nakatanggap si Bong Joon ng anonymous na text. Pinakiusapan siya nang nagpadala ng mensahe na puksain ang mga multo sa elementarya. Ayaw mag-overtime ni Bong Joon pero nang alok ng 10 milyong won, agad siyang pumunta. Nakita ni Bong Joon ang batang multo sa opisina at agad siyang napansin nito. Mabilis na nagtago si Bong Joon sa likod ng pader. Talagang hindi biro ang 10 milyong multo na ito. Nang sumilip ulit, nasa likuran na niya ang batang multo. Walang awa si Bong Joon sa ginawa. Hinawakan niya agad ang ulo ng multo at ibinagsak sa sahig. Sumisigaw ang multo na kumakapit sa lupa na atake raw sa puso. Mabilis na yumuko si Bong Joon para siya sa atin. Sa huli, niloko na naman siya ni Hyun-jae. Nabugbog siya ng basta-basta. Sa bandang huli, nakauwi si Bong Joon na sugatan. Pero hindi dahil takot siya rito. Sa pagkakataong ito, nais niyang gamitin ang espada ng ninuno para patayin siya. Bumalik na naman si Bong Joon sa paaralan. Mabilis siyang lumapit kay Hyun-jae at mahigpit na ibinaba ang espada. Dahil dito, bigla siyang nawala. Agad-agad, lumitaw siya at sinipa ang puwet ni Bong Joon mukhang kahit may sandata si Bong Joon, hindi siya makatalo sa kanya. Galit siyang tumayo at nakipaglaban kay Hyun-jae. Biglang sumugod siya pero nadulas at pareho silang gumulong sa hagdanan. Hindi lang yon, nagdikit pa ang kanilang mga labi. Sa sandaling yon, may biglang lumitaw na eksena sa isip ni Hyun-jae. Parang nasaksak siya hanggang mamatay noon. Kaya pala di siya makapunta sa langit ng 5 taon dahil di makapasok sa bagong buhay ang kaluluwa ng maling namatay. Tumakbo palayo si Bong Joon sa hiya. Para mabawi ang nawawalang alaala, kailangan niyang halikan ulit si Bong Joon pero ayaw na niya itong pahalikan. Kinabukasan, naglalakad si Bong Joon nang biglang lumipad si Hyun-jae sa harap niya at gustong humalik pero mahigpit niyang hinila ang buhok nito palayo. Nagalit siya sa kalupitan ni Bong Joon pero anuman ang sabihin, determinado itong pigilan ang kanyang layunin. Para palayasin si Hyun-jae, tinawag ni Bong Joon ang kanyang guro. Ang guro ni Bong Joon ay dating isang sikat na paring Taoist. Ngayon, nangungulekta na lang siya ng basurang bakal para ibenta. Matagal nang alam ni Bong Joon na hindi ito nakakakita ng multo pero tiwala sa pagtuturo ng paghuli ng multo. Tinuruan niya si Bong Joon gumamit ng plastic wrap at malagkit na bigas para hulihin at palayasin ang mga multo. Nagkunwari pa siyang may mga trick para lokohin ang iba na di nakakakita pero naaamoy ang mga multo. Doon lang napagtanto ni Bong Joon na masyado siyang nag-isip. Pagkatapos, ikinuwento ng guro kung paano niya nakilala ang Diablo ngayong araw. Matapos makinig sa amo, napagpasyahan ni Bong Joon na lutasin ang kaso at kumita. Nang gabi, habang tulog si Bong Joon, balak halikan siya ni Hyun-jae, ngunit nagising ang amo at nabigo ang plano. Pagkagising, inakala ni Bong Joon na may balak si Hyun-jae, kaya galit siyang pinalayas. Kinabukasan, masakit ang katawan ng amo ni Bong Joon, di alam ang nangyari kagabi. Pagkakain, dinala ni Bong Joon si Hyun-jae sa bahay ng babae kahapon. Nang umalis siya, bumalik si Bong Joon sa kwarto. Noon, tila may nakita si Hyun-jae, kaya naghiwalay sila. Pagpasok sa kwarto, napansin ni Bong Joon na may mali sa aparador. Binuksan niya at walang laman, ngunit may kamay na humila sa kanya papasok. Nang umaksyon si Bong Joon, malapit na ang multo pero di siya sinaktan. Sinabihan pa niya si Bong Joon na umalis agad sa lugar na to, lumabas na ang asawa ng babae marahas noong nabubuhay pa. Iniwan niya itong mamatay sa loob ng aparador. Kahit patay na ang babae, di nagbago ang ugali ng asawa. Patuloy pa rin siyang binubugbog nito. Galit na lumabas si Bong Joon pero nakita niyang kontrolado si Hyun-jae. Agad siyang lumapit at itinulak ang lalaki palabas ng pinto. Pero ang multong ito ay sobrang marahas talaga. Mas malakas siya ngayong patay na, kaya madaling binuhat si Bong Joon sa kritikal na sandali. Tumakbo si Hyun-jae para iligtas si Bong Joon, lalo itong nagpabigat sa kanyang hangaring pumatay. Pero natuklasan din ni Hyun-jae ang kahinaan niya. Nakitang umatake ulit, kaya sinabi kay Bong Joon na buhatin siya. Sinipa niya ito, tapos hinawakan mula sa likod. Sinenyasan ni Hyun-jae si Bong Joon na bigyan siya ng nakamamatay na suntok sa baywang. Nakita ng asawa na inalagaan ang kanyang mister, kaya yumuko siya para magpasalamat sa dalawa. Pagkatapos noon, siya'y guminhawa at yumaw na. Matapos ito, nakita ni Bong Joon ang kabaitan at pagiging maaasahan ni Hyun-jae, kaya ginantimpalaan siya. Hindi inaasahan, ginamit niya ang isang halik bilang gantimpala. Ito'y lubos na nagulat sa kanya. Samantala, ang dalawang vlogger na nakatuklas sa kakaibahan ni Bong Joon ay nag-upload ng video online. Ang mataba na babaeng ito ay isa sa mga nagkomento. Kanina, pinunan niya na patay na ang artista pero gusto pa ring mag-ingay.
Bigla na lang kumislap ng kakaiba ang mga ilaw sa loob ng elevator. Ang cellphone niya ay kusang nagplay ng video ng artista na nagpapatawa. Agad siyang lumingon sa takot. Bigla na lang lumitaw ang babaeng artista, nagulat siya. Matapos ang maayos na pagtutulungan, sa wakas lumipat na si Hyun-jae kay Bongjun. Kahit espiritu lang siya, ang maluho niyang pagkain ang naging problema. Para di mapansin, binalik na lang ni Bongjun ang karne sa kariton. Ngumiti siya, pero sa loob-loob niya, ayaw niyang gumastos. Mukhang kailangan niyang mag-overtime para kumita ng mas malaki. Sa kabilang banda, gumawa ng gulo ang dalawang vlogger. Nag-post sila ng video ni Bongjun na humahabol ng multo, agad nag-trending. Kulang sa karanasan ng vlogger, kaya natalo siya sa debate. Nang manalo ang balbas, gusto niyang kalabanin ang artista, pero patay na pala. Nakunan pa niya ang buong pangyayari. Natakot ng husto ang lalaking may balbas kaya itinapon ang cellphone sa lupa, pero hinamak niya ang sikat na babae, sinasabing madali itong maimpluwensyahan. Ngunit bigla na lang nag-play ang TV niya sa video ng sikat na babae. Sa sandaling iyon, talagang natakot siya. Maya-maya, may puting kamay na umabot kasabay ng takot na sigaw ng lalaki. Kinabukasan, pumunta ang dalawang vlogger sa bahay ng lalaking may balbas. Determinado silang harapin siya ng direkta. Pagpasok nila sa pinto, natuklasan nilang patay na ang lalaki. Agad silang tumakbo palabas. Mabilis na dumating ang mga pulis. Dinala rin sila sa himpilan ng pulisya para sa investigasyon. Doon lang nila nalaman na namatay rin ang ilang admin ng anti-fan page ng babae. Ayon sa kaso, papatayin lahat ng dating sumalungat sa kanya. Nang marinig ito, natakot na si Cheon-sang. Lumabas na nag-iwan pala siya ng masamang komento tungkol sa babaeng artista. Pagbalik sa kanilang silid, nag-login sila sa anti-fan page. Patay na ang lahat ng miyembro roon. Sinasabi na ang nag-iwan ng masamang komento sa artista ay susumpain. Inaliw ni Cheon-sang ang sarili na komento lang naman, kaya walang mangyayari. Bigla na lang tumugtog ang video ng artista sa kanyang computer screen. Kinabukasan, pumunta si Innam kay Bongjun para humingi ng tulong. Umaasa si Innam na mailigtas ni Bongjun ang kanyang kaibigan. Sa oras na yon, nagtatago pa rin si Cheon-sang sa loob ng bahay. Hawak niya ang mga bagay pang exorcism at nanginginig sa takot. Nang tumawag si Innam kay Cheon-sang, bigla na lang nawala ang signal. Lumitaw muli sa screen ang video ng babaeng artista. Natakot ng husto si Cheon-sang kaya nagpalakad-lakad siya. Pagtakbo niya sa pinto, biglang lumitaw ang babaeng artista sa harap niya. Natakot siya ng sobra hanggang sa nawalan siya ng malay. Hinawakan niya ang kamay nito at malapit ng putulin. Sa kritikal na sandali, dumating si Hyun-jae para pigilan siya. Sinabi ni Hyun-jae na ang masasama ay tatanggap ng parusa. Kung magpatuloy siya, karma lang ang idudulot nito sa kanya. Natahimik siya saglit pero bigla siyang sumugod at itinaob si Hyun-jae, handang patayin ito. Sa kritikal na sandali, hinabol ni Bongjun ang artista at itinulak palayo. Nang tumayo siya, gusto pa rin niyang lumaban hanggang sa huli. Pero nang makita ang sarili sa salamin, napag-isip-isip na ang galit ay ginawa siyang mamamatay tao. Naging katulad na lang siya ng mapanirang komento sa internet. Sa huli, natagpuan niya ang tunay niyang sarili at umalis ng mapayapa. Pauwi, nakakita si Hyun-jae ng magandang rosas na bestida, pero nang makita ni Bongjun ang presyo, sinabi niyang hindi karapat-dapat dito si Hyun-jae. Pagkasabi nun, tumalikod siya at umalis, kaya labis na nasaktan si Hyun-jae. Gayunpaman, nang gabing iyon habang siya'y natutulog, bigla na lang nagbago ang kanyang damit sa kulay rosas na bestida. Lumabas na kahit sinabi iyon ni Bongjun, lihim siyang bumalik para bilhin ang damit at sinunog ito para kay Hyun-jae. Maya-maya, lumitaw siya sa bubong na suot-suot ang kulay rosas na bestida. Sobrang nabighani siya sa kagandahan nito kaya hindi niya maialis ang tingin dito. Sa kabilang dako, may babaeng naliligo nang bigla siyang nakaramdam ng humipo sa kanyang binti. Tumingin siya sa baba ng may pagdududa at labis na natakot. Saan man may multo, siguradong lalabas ang dalawang hangal na vlogger na to, dahil sa malaking away ni Bongjun sa artista kahapon, nasira ng todo ang lugar ni Cheon-sang at Innam. Hiningi ng may-ari na magbayad sila ng 1 million won para sa pagkukumpuni bago sila manatili dito. Dahil walang pera, dala-dala nila ang gamit at naglibot sa kalsada para maghanap ng tutuluyan. Gabi na nang makahanap si Innam ng murang sauna para matulugan nila. Pero hindi nila inisip kung bakit napakamura ng presyo dito. Pumasok na lang ang dalawa sa sauna. Walang tao roon pero hindi nila pinansin at humanap na lang ng kwarto at natulog. Hating gabi, lumabas si Innam dahil sa lamig. Pagkaalis ni Innam, bigla na lang kumislap at namatay ang ilaw sa kwarto. Nagising si Cheon-sang dahil dito. Tatakbo sana siya pero hinila siya pabalik ng masamang espiritu. Nang malapit na mapahamak si Cheon-sang, narinig ni Innam ang ingay at binuksan ang pinto. Pagkatapos, nakahiga na lang sila sa bench ng paaralan at natulog. Nang malaman ni Innam ito, agad niyang naisip na may namatay doon dati. Isang buwan na ang nakalipas, may chismis na pinagmumulto ang lugar kaya mura. Bigla, dumating si Bongjun at humingi ng bayad sa paghuli ng multo kahapon. Ngunit wala ng pera ang dalawa para bayaran si Bongjun, gayunpaman, ang pagdating ni Bongjun ay nagbigay ng ideya kay Innam. Nang hapon, ginamit nila ang natitirang pera para umupa ng suite.
Pinuntahan nila ang may-ari ng sauna at nag-alok na huhuliin ang multo. Pagkatapos, kinausap nila si Bongjun, sinabi nilang babayaran siya ng komisyon para sa pakikipagtulungan. Gusto pala nilang maging tagapamagitan sa kasong paghuli ng multo. Kung mapatay ni Bongjun ang demonyo sa sauna, madali niyang makukuha ang 1.5 million pero ayaw ni Bongjun na kumita ng malaki ang tagapamagitan, kaya tumayo siya para umalis. Nakita ito ni Cheonsang kaya agad siyang tumayo para pigilan si Bongjun. Tapos, itinaas ni Cheonsang ang bayad sa 3 million. Agad pumayag si Bongjun nang marinig niya yon. Pero di alam ni Bongjun na 4 million pala ang ibinigay ng may-ari ng sauna. Pagkatapos kumain, pumunta sila sa sauna para sa kanilang misyon. Sa gabay ni Cheonsang, pumasok si Bongjun sa kwartong tinatakutan ng multo. Pero isang oras silang naghanap ng walang nakita. Samantala, nakatulog si Hyunjae dahil sa sobrang ininom. Habang naghahanap pa sila sa sauna, bigla nilang narinig sumigaw si Hyunjae. Lumitaw na pala ang multo. Nang dumating ang tatlo, naglaho agad ang multo. Dinampot niya si Hyunjae at inihagis kay Bongjun, kahit hindi malakas ang multo, mahirap pa ring labanan. Ginamit ni Bongjun lahat ng lakas, pero nahirapan pa rin. Sa kritikal na sandali, uminom si Hyunjae ng tsaa. Pagkatapos, dumausdos siya sa sahig at lumaban. Bigla, hinawakan ng multo ang kanyang mga kamay. Pinilit nitong halikan si Hyunjae. Agad na tumalon si Bongjun at ibinaligtad ang multo. Bago makabangon, binali ng multo ang mga binti ni Bongjun. Nang mawala ng pag-asa si Bongjun, nagising si Hyunjae. Nakita niya ang kahinaan ng multo at sinabi kay Bongjun. Sa huli, inatake ni Bongjun ang kahinaan ng multo. Nadurog ang multo sa harap ng lahat. Ang tagumpay ay nagbigay ng pera para sa pagkukumpuni. Bumuo sila ng grupo para pumatay ng mga multo. Nagtuon sila sa pagtulong kay Bongjun makahanap ng kliyente. Kumuha lang ng komisyon sina Cheonsang at Innam. Una tumanggi si Bongjun pero nagbago ang isip niya. Lumabas na kinalagad pala ni Cheonsan ang diyosa na si Seo In sa grupo. Nag-ayos pa sila ng team building para bigyan si Bongjun ng pagkakataon makasama siya. Kinabukasan, nagtungo ang buong grupo sa suburb para magbakasyon. Laging nakangiti si Bongjun ng masaya. Malamig ang pakikitungo kay Hyunjae, kaya nag-isa siya sa tabi ng ilog. Ngunit sa sandaling iyon, may nakakalungkot na nangyari. Habang nakaupo si Ina sa tulay, may kamay mula sa tubig na humila sa kanyang binti pababa. Nakita ito ni Hyunjae sa tabi niya at agad tumakbo para iligtas si Ina. Ngunit bilang multo, hindi mahawakan ni Hyunjae ang buhay na tao. Sa kritikal na sandali, natuklasan ito ni Bongjun sa tamang oras. Agad siyang sumugod at itinulak si Hyunjae palayo. Sa huli, matagumpay niyang nailigtas si Ina sa pampang. Mabutit dumating siya agad kaya walang nangyari kay Ina. Sa oras na yon, nagalit si Bongjun kay Hyunjae. Sa galit, nakapagsabi siya ng walang basehan na puna. Narinig to ni Hyunjae at galit na umalis. Umupo siya sa tulay, galit na galit. Si Bongjun naman, tumakbo sa tindahan para magtanong. Binalaan siya ng babae tungkol sa multo ng tubig na mapanganib. Narealize ni Bongjun na mali siya, kaya hinanap si Hyunjae. Samantala, nakaupo pa rin si Hyunjae sa tulay. Hindi niya napansin ang puting anino na papalapit. Bigla siyang hinila nito papunta sa tubig. Kinalagkad siya ng demonyo, walang paraan para makatakas. Nawala ng pag-asa si Hyunjae, unti-unting lumubog sa lawa. Sa sandaling iyon, dumating si Bongjun sa tamang oras. Agad siyang tumalon sa lawa, niyakap siya, at lumangoy papunta sa pampang. Ngunit bigla, lumitaw ang demonyo ng tubig at hinigpitan ang lig ni Bongjun. Hindi nakakapit si Hyunjae kay Bongjun, kaya bumitaw siya at unti-unting lumubog. Noon, sinipa ni Bongjun ang demonyo ng tubig, kaya ito'y nawala. Sa wakas, naihatid ni Bongjun si Hyunjae sa pampang. Dahil sa matagal na paglubog, ang kaluluwa niya ay nagpakita't nawala, tila mawawala na. Kinabukasan, nagising si Bongjun sa oras para maghanda. Ngunit si Hyunjae ay hindi nagising ngayong araw. Nalaman na bumalik na pala ang kanyang alaala. Sa panaginip, nabangga siya ng kotse at dinala sa ospital. Nang hawakan ni Bongjun si Hyunjae, napansin niyang mainit ito. Nagtataka siya kung nagkakalagnat ba ang mga multo. Una niyang naranasan ito sa maraming taon ng pangangaso ng multo. Nagluto si Bongjun ng kanin at hinintay si Hyunjae. Sa tanghali, sa wakas ay nagising na siya. Naantig siya nang malaman na nag-leave si Bongjun para alagaan siya. Kinabukasan, gumaling si Hyunjae, kaya pumasok ulit si Bongjun sa paaralan. Pagdating nila sa paaralan, matagal nang naghihintay sina Cheonsang at Innam. Gusto nilang gawing mas profesional ang ghost hunting team, kaya binago muna nila ang kanilang hitsura. Agad silang nakatanggap ng malaking kaso. Dahil pangalawa lang sa exam ang anak, pinagalitan siya ng nanay ng isang oras, pero hindi umimik ang bata. Tahimik lang siyang tumingin sa report card at lihim na umiyak. Guilty siya sa nanay na nagtatrabaho ng husto, kaya naisip niyang gumawa ng katangahan sa terasa. Bigla, may multo sa tabi niya, kaya napasigaw siya sa takot. Kinaumagahan, kumuha ang nanay ng bagong tutor para sa anak. Naghanda rin siya ng prutas para sa anak na nag-aaral pa rin sa kwarto. Ngunit pagkapasok niya sa pinto, natakot siya at nabitiwan ang pinggan ng prutas.
Ang kwarto ng anak niya ay puno ng mga punit na papel at aklat ng pagsusulit. Ang anak sa tabi niya ay gumagamit pa ng kutsilyo para putulin ang mga libro. Agad-agad, sumigaw ng nakakaawa ang ina. Nalaman na ginamit ng anak ang kutsilyo para sugatan ang sariling kamay. Mula noon, tila naging ibang tao na ang batang babae. Dati simple lang si Suchong, ngayon nakasuot ng makapal na makeup. Nang makita ito, sinabihan ng ina si Suchong na maghubad, ngunit itinulak siya sa kama. Tinitigan niya ang ina at sinabi, "Huwag mo kong kontrolin. Patay na ang anak ko. Walang mabubuhay sa inang katulad mo." Pagkasabi, lumabas siya. Sinundan ng ina si Suchong. Labis siyang nabigo nang malaman na pumunta ang anak sa ganong bar na bastos. Pumasok ang ina at nakita ang anak na babae na nakikipagtalik sa estranghero sa bar. Agad niyang hinila si Suchong at sinampal ito. Ngunit, tumitig lang si Suchong sa kanya at tumawang parang baliw. Nang dumating ang grupo ni Bongjun, nakakulong si Suchong sa silid pero kumakatok pa rin siya ng malakas. Nang malaman ni Bongjun ang sitwasyon, alam niyang hindi ito normal na sakit sa isip. Bigla, may narinig na malakas na ingay mula sa loob ng silid. Mabilis na pumasok si Bongjun at nakitang puno ng duguan na gasgas ang pader. Nakaupo si Suchong sa sulok, nagkakamot ng todo sa kanyang buhok. Ang mga daliri ni Suchong ay halos ubos na sa kakakagat niya. Para kay Bongjun, hindi ito babae, kundi multo na may maikling buhok. Mukhang sinapian ng demonyo si Suchong. Ngunit nang akmang lalapit si Bongjun, hinila nito ang binti niya at inihagis siya. Pagkatapos ay agad siyang umupo sa kanya at sinakal siya. Kahit si Hyunji, na dumating para tulungan si Bongjun, ay itinapon niya gamit ang isang kamay. Nang marinig ng ina ang ingay sa loob ng silid, nag-alala siya at agad tumakbo. Dahil dito, hindi nagamit ni Bongjun at Hyunji ang buong lakas nila laban kay Suchong. Bigla siyang tumakbo palabas at dumiretso sa bubong na may masamang ngiti. Nang makahabol si Bongjun, nakataas na ang isang paa niya at nakaunat. Sa kritikal na sandali, dumating si Hyunji sa tabi niya para pigilan siya. Gusto ni Hyunji gisingin si Suchong, ngunit kinuha na ng jablo ang katawan niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang leg ni Hyunji. Mabuti na lang, dumating si Bongjun sa tamang oras. Itinapon ng jablo si Jaehyun sa gilid. Habang tumatagal ang pagsakop ng jablo, mas lumalala ang pagsanib. Nahirapan si Bongjun dahil sa demonyo sa katawan ni Sujong. Sa huli, sinakal siya nito sa leg. Nakita ito ng ina at napagtanto ang kanyang pagkakamali. Lumapit siya at humingi ng tawad sa anak. Sumigaw ang jablo nang palapit ang ina dahil itinataboy ito ni Sujong. Nang umalis ang demonyo, ipinakita ni Bongjun ang kanyang lakas. Isang suntok lang, nawala agad ang demonyo. Nagyakap at umiyak si Sujong at ang kanyang ina. Natuto ang ina kung paano alagaan ng maayos ang anak. Nakalmot ng ligaw na pusa ang kamay ng propesor. Sinabi niya sa estudyante na ayos lang siya. Ngunit kinagabihan, lihim siyang bumalik doon. Nang walang tao, sinakal niya ang pusa hanggang mamatay. Ngunit nakita ito ni Seokyung nang nagkataon. Nagtago siya sa sulok, tinakpan ng bibig, hindi umimik. Nang umalis ang propesor, saka pa lang siya lumapit. Doon niya nakita na patay na ang buong pamilya ng kuting. Naiwan din sa lugar ang panulat ng propesor. Kinabukasan, si Mr. Jo ay pumasok sa klase gaya ng dati. Pero pag alis, iniwasan niya si Hanjae, kaya naghinalang nakakakita si Mr. Jo ng multo si Hanjae. Pero di ito pinansin ni Bongjun. Tanghali, nakita ni Inha si Seokyung sa gitna ng bakuran. Ngunit mabilis umalis si Seokyung, at sa kanyang bag, nahulog ang panulat ni Mr. Jo. Kaya't pinulot ito ni Inha at ibinalik sa kanya. Dahil dito, naisip ni Mr. Jo na nalaman na ang nangyari kahapon. Nang gabi, habang umuwi si Seokyung, hinarang siya muli ni Mr. Jo. Iniabot niya ang ballpen at tinanong siya. Ngunit nang makita ang ballpen sa kamay niya, agad siyang tumalikod at tumakbo palayo. Pero tumakbo siya sa isang makitid na eskinita. Kanina lang, nasa likod niya si Mr. Jo, pero ngayon ay biglang lumitaw sa harap niya. Agad niyang hinawakan ang leg ni Seokyung. Hindi siya nagsalita, pero binali niya ang gulugod nito. Kinabukasan sa klase, nagkunwaring tinanong ni Mr. Jo ang mga estudyante kung nasaan si Seokyung. Itinapon niya ito sa isang bundok sa labas ng syudad. Pagkatapos ng klase, pinag-usapan ito ni Hyunji sa multo ni Seojin. Dati, walang pakialam si Seojin sa mga nawawala. Ngunit nang banggitin ni Hyunji na napakagwapo raw ni Mr. Jo, agad nagbago ang ugali ni Seojin. Pagkatapos ng klase, sinundan ni Seojin si Mr. Jo sa veterinary clinic na pag-aari niya. Nang makita ang mga nakasabit na sertipiko, nalubog siya sa pagkamangha. Bigla, nakita ni Seojin ang ID card ni Seokyung doon. Habang nag-iisip pa si Seojin, binuksan niya ang pinto at pumasok. Gusto sana ni Seojin na halikan si Teacher Jo, pero sinabi niyang nakakainis siya sa pagsunod dito. Nagulat si Seojin nang makita siya. Di niya inakala na nakakakita pala ng multo ang taong ito. Nang aalis na siya, sinakal siya nito. Walang makaliligtas sa sinumang makatuklas ng kanyang lihim. Patuloy na pinisil ng kanyang kanang kamay ang leg ni Seojin. Sa huli, naglaho ang kanyang kaluluwa sa hangin. Kinabukasan, may turistang namumulot ng kabute na nakakita ng bangkay ni Seokyung.
Sa mabilis na investigasyon, nalaman ng pulis na si Teacher Joe ang pangunahing suspect. Sa video ng biyahe, nakita ng pulis na umakyat din si Teacher Joe sa bundok pagkamatay ni Seokyung. Ngunit dahil walang matibay na ebidensya, pinalaya muna siya ng mga pulis. Umalis si Teacher Joe sa istasyon ng pulis ng mapagmataas. Kahit may ebidensya ang pulis, di siya matatakot. Sa mundong to, takot lang siya sa katulad niya at may ganun sa kamay ni Bongjun. Sina Bongjun at Hanjae, di makatulog sa gitna ng gabi, kaya naupo sila at nanood ng TV. Biglang napunta siya sa channel na may eksena ng halik. Naging sobrang awkward ang sitwasyon. Bigla namang nakatanggap si Bongjun ng bagong misyon sa paghuli ng multo. Ang biktima ngayon ay talagang kakaiba. Mukhang alerto siya, pero halatang may multo na bumabagabag sa kanya. Isang umaga noong nakaraang linggo, nagising siya, tapos biglang tumakbo sa banyo at nagkulong. Nang pumasok ang pamilya, may ginawa siyang kakaiba. Mula noon, tuwing gigising siya, walang tigil siyang sumisigaw. Akala ng buong pamilya na may sumapi sa kanya. Dinala ng kapatid niya si Bongjun sa kanyang kwarto. Pero pagbukas ng kurtina, kusang nagsara ito. Biglang lumitaw ang babaeng multo at umupo kay Deokjin. Atake na si Bongjun nang bigla itong nawala. Noon din, nagsimulang sumigaw si Deokjin. Nakita ni Hyunji ang litrato sa mesa, multo pala ng nobya ni Deokjin. Nalungkot ang ina, sinisi ang patay na babae na kumakapit pa kay Deokjin. Kinabukasan, mas lumala pa ang kalagayan ni Deokjin. Nang pumasok ang kapatid ni Deokjin, gulo na ang kwarto. Dumudugo ang ulo niya ng hindi malamang dahilan. Itinulak ni Deokjin ang kapatid at tumakbong palabas. Tatayo na sana ang kapatid nang makita ang multo sa tabi niya. Nang dumating si Bongjun, nasa tulay na si Deokjin sa tabi ng ilog. Doon niya ikinakalat ang abo ng kanyang kasintahan. Nagmadali silang pumunta roon pero nakatayo na si Deokjin sa gilid ng tulay, handang tumalon. Sa oras na yon, nakatayo rin ang babaeng multo sa likuran niya. Mabuti na lang, dumating si Bongjun sa tamang oras. Lumitaw din si Hyunji sa tabi niya at niyakap ang babaeng multo. Tinanong ni Hyunjin bakit niya gustong patayin ang mahal niya, pero gusto lang pala niyang iligtas si Deokjin. Habang nagtatalo sila, binitawan ni Deokjin at tumalon sa tulay. Sa oras na yon, hinabol sila ni Bongjun. Hindi siya nag-atubili at tumalon din. Sa huli, nailigtas ni Bongjun si Deokjin at dinala sa pampang. Mabilis ding lumapit ang babaeng multo para makita. Doon lang nalaman ng lahat ang buong kwento. Kalahating taon na ang nakalipas, may tumor sa utak si Deokjin. Sinabi ng doktor na mababa ang tsansa ng operasyon, pero wag mawalan ng pag-asa. Dahil dito, nawalan siya ng pag-asa sa buhay. Pauwi, nakasalubong niya ang lasing niyang kasintahan. Kahit di alam ang nangyari, patuloy niyang hinihikayat si Deokjin. Ang kabaitan ng kasintahan ay muling nagbigay sa kanya ng pag-asa. Habang magkasama, mas mabilis silang nahulog sa pag-ibig. Subalit, dumating na ang araw ng kanyang operasyon. Baka di siya magising, kaya sinabi niya ito sa kasintahan bago ang operasyon. Nang marinig ito, agad siyang tumakbo papunta sa ospital. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon. Pagkagising, gusto niyang tawagan agad ang kasintahan para ibalita. Ngunit, masamang balita ang kanyang natanggap. Naaksidente pala ang kasintahan niya papunta sa ospital. Namatay siya sa sugat, kaya't pinaghiwalay sila ng buhay at kamatayan. Malaki rin ang sisi ni Deokjin sa sarili, kaya gusto niyang mapalapit sa kanyang kasintahan. Lagi kasi siyang pinipigilan nito na gumawa ng kahangalan. Sa pag-uudyok ng kasintahan, sa wakas ay nagising si Deokjin sa katotohanan. Nagpasya siyang makinig dito at mamuhay ng maayos. Naintindihan ni Bongjun ang takot sa multo, pero sa huli, hindi siya nag-atubili at umibig kay Hyunji. Bigla namang dumating ang guro ni Bongjun sa bahay niya, kaya nakita niya si Hyunji. Binalaan niya ito na umalis kay Bongjun dahil sinaktan siya ng demonyo noon. Noong bata pa siya, inangkin ng demonyo ang kanyang katawan. Humingi ng tulong sa Diyos ang guro ni Bongjun. Marami silang pinagdaanan para mapalayo ang demonyong iyon. Ngunit hindi inaasahan, humina lang ito, hindi tuluyang nawala. Ang demonyong iyon ay may taglay na galit. Itinulak nito ang ina ni Bongjun na sagasaan ng kotse at namatay sa harap niya. Siguro ay dahil ang espiritu ng Diablo'y nananatili pa sa kanya. Mula noon, nakakakita na naman siya ng mga multo. Pero paano tatanggapin ng batang katulad niya ang mga multong to? Araw-araw, pinahihirapan ng mga multo si Bongjun. Dahil nakakakita siya ng multo, umiwas sa kanya ang mga kaibigan. Sa huli, nag-iisa na lang siyang lumaki. Kaya nga, hindi pwedeng magkasama ang tao at multo. Nang malaman ni Hyunji ang tungkol kay Bongjun, naisip niya. Sa huli, di magkakaroon ng masayang wakas ang tao at multo. Pagdating ni Bongjun sa bahay, may nakita siyang sulat ni Hyunji. Nagkasundo silang magkita sa dalampasigan. Upo sila sa bangka at manonood ng paputok. Hindi pinansin ni Bongjun ang kakaibang ugali ni Hyunji. Nang bumili ulit siya ng tubig, nawala na si Hyunji. Pag-uwi niya para hanapin ito, di pa rin niya nakita. Nang makilala niya ang guro, doon niya nalaman ang nangyari. Sa oras na ito, pumunta si Hyunji sa internet cave at nahanap ang ospital na nasa alaala niya.
Pumunta siya roon ayon sa address, pero habang tumatawid, may nakita siyang aksidente ng kotse malapit sa kanya. Ang eksena na ito ay nagpaalala sa kanya ng isang bahagi ng kanyang nakaraan. Mukhang sinadyang saksakin siya ng iba, at ang mamamatay tao ay si Teacher Ju. Kasabay nito, nasa kalye rin si Teacher Ju. Nakita niya si Hyunji na nakatayo sa harapan niya. Naalala niya ang nangyari noong taong iyon. Nang gabing iyon, matapos patayin si Hyunji, may hinahanap siya sa katawan nito, pero dumating agad ang pulis kaya umalis siya. Naghintay si Hyunji sa harap ng ospital hanggang gumabi. Nang may lumitaw na babae mula sa panaginip niya, sinundan ito ni Hyunji. Malamang na ito ang ina ni Hyunji. Sinundan ni Hyunji ang kanyang ina papasok sa bahay. Dito siya dating nakatira, pero wala na siyang alaala tungkol dito ngayon. Bigla, may tumawag sa cellphone ng kanyang ina. Agad-agad, tumakbo ang ina niya papuntang ospital. Mabilis ding sumunod si Hyunji sa likuran. May nakita si Hyunji na lubos niyang ikinagulat. Nakita ni Hyunji ang sarili sa kama ng ospital. Mukhang hindi pa siya patay noon. Sina Bongjun at Cheonsan ay may trabaho ng makabangga ng multo. Malakas ang multo pero nasipa pa rin ni Bongjun. Bigla, may kotse na dumiretso sa kanya. Mabuti na lang at bahagya lang siyang nasugatan. Dinala na nila siya sa ospital. Sa elevator, dumaan silang tatlo sa walang malay na si Hyunji nang hindi namamalayan. Hindi pa pala siya patay, pero umalis na ang kanyang kaluluwa sa katawan. Ang unang naisip ni Hyunji ay kailangan niyang sabihin kay Bongjun. Sa wakas, pwede na silang magkasama ng hayagan. Pero sa sandaling iyon, hinanap siya ni Teacher Ju. Nalaman niya sa kaibigan niyang doktor na maaaring magising si Hyunji. Kaya nang umalis siya, pumasok siya sa special monitoring room ni Hyunji. Sa kabilang dako, natagpuan ni Hyunji si Bongjun sa harap ng ospital. Bago niya masabing buhay siya, bigla na lang nawala ang kanyang kaluluwa. Nagsimula na pala ang pagkilos ni Teacher Ju sa silid ng ospital. Inilipat niya ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Hyunji. Dahil dito, tumigil sa pagtibok ang puso ni Hyunji. Nawala na rin ng lakas ang kaluluwa ni Hyunji at bumagsak. Narinig ng mga doktor ang alarma at mabilis na tumakbo sa silid ng ospital. Paulit-ulit nilang sinubukang buhayin si Hyunji. Ngunit dahil tumigil ang tibok ng puso niya, unti-unting nawala ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, hindi siya namatay. Pagkatapos ng 5 minutong koma, sa wakas ay nagising siya. Ang resulta ay labis na hindi inaasahan ni Teacher Ju, kaya pinabilis niya ang kanyang plano. Bumalik si Bongjun sa ospital at naghanap sa lahat ng lugar. Natuklasan niya si Hyunji na nagsasanay ng kaligrapiya, kaya agad siyang pumasok at niyakap ito. Bagamat gising na si Hyunji, nawala ang mga alaala nang umalis ang kanyang kaluluwa sa katawan. Kaya ngayon, para kay Hyunji, parang unang beses niyang nakilala si Bongjun. Nakita niya ang pag-aalinlangan nito, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Kaya tuwing may oras, pumupunta siya sa silid at ikinukwento ang mga naranasan nila noon. Sa simula, inakala ni Hyunji na bastos si Bongjun, pero may pamilyar na pakiramdam. Dahil dito, gustong-gusto niyang lumapit sa kanya. Nang gabing iyon, nag-usap sila sa hardin hanggang hating gabi. Dahil hindi pa magaling si Hyunji, gustong ihatid siya ni Bongjun. Ngunit bigla silang nadapa at nahulog sa lupa. Dito nangyari muli ang hindi inaasahang halik. Para kay Bongjun, pareho ang pakiramdam sa huling halik sa kaluluwa ni Hyunji. Pero nakalimutan ni Hyunji na siya ang unang nanghihingi ng halik, kaya iniisip niyang bastos si Bongjun. Sa kabilang dako, may natagpo ang bangkayang pulisya. Hindi inaasahan, ito pala ang ama ni Bongjun. Iniwan siya ng ama at nanirahan sa templo noong bata pa si Bongjun. Lumaki siyang mag-isa, kaya ayaw na niyang makita pa ang kanyang ama. Pero ang totoo, ginawa ito ng ama para protektahan si Bongjun. Sa libing, pumunta si Hyunji sa dambana para bisitahin si Bongjun. Nang makita ang larawan, bigla niyang naalala na parang nakilala niya minsan ang ama ni Bongjun. Sa tulong ni Master Bongjun, sa wakas ay naipaliwanag ang pinagmulan ng pangyayari. Kahit na napalayas ang orihinal na demonyo, gumawa ang ina ni Bongjun ng mahalagang kwintas para sa kanya. Ito lang ang tanging bagay na makakapinsala sa demonyong iyon. Matapos patayin ng demonyo ang ina ni Bongjun, laging sinasamba ang kwintas sa templo. Ang ama ni Bongjun ang tagapangalaga at tagapigil sa demonyo na sirain ito. Ngunit isang araw, natuklasan pa rin ng demonyo ang kinaroroonan ng kwintas. Sa takot, nakita ng ama ni Bongjun si Hyunji sa templo at ibinigay ang rosaryo para kay Bongjun. Sa kasamaang palad, huli pa rin siya ng dating. Sinaksak si Hyunji ng demonyo. Pagkatapos noon, 5 taon siyang nawalan ng malay. Unti-unting naging malinaw ang buong pangyayari. Si Guru Ju ay sinapian ng demonyo. Isa lang ang hinahanap niya, ang rosaryong ito. Agad pumunta ang guro ni Bongjun sa templo para humingi ng tulong sa Diyos, ngunit naging pabaya sila. Sa oras na yon, aksidenteng nahulog si Hyunji sa bitag ni Guru Ju. Siya'y nadroga at nawalan ng malay. Pagkatapos ay itinali niya ito. Pumunta sila sa istasyon ng tren kung saan iniwan ni Hyunji ang bag. Sa wakas, natagpuan ni Guru Ju ang rosaryo doon. Nakuha na ni Guru Ju ang gusto niya. Wala nang silbi si Hyunji, kaya itinaas niya ito gamit ang kamay.
Patuloy na lumalakas ang hawak niya. Nang malapit na siyang patayin, dumating si Bong Joon sa tamang oras. Ngunit hindi sapat ang lakas ni Bong Joon laban sa masamang espiritu. Nakita ng guro na gusto pang sakupin ang katawan ni Bong Joon, kaya tumakbo siya para iligtas ito. Pinutol niya ang palad at nagwisik ng dugo sa kutsilyo, kaya't nagliwanag ang mga salita rito. Ginamit niya lahat ng lakas para hiwain si Teacher Ju. Ilang hakbang paurong ang natumba si Teacher Ju. Di niya inasahan na kaya pa ng amo ni Bong Joon ang ganoon kalakas. Agad din siyang bumagsak sa lupa. Sa huli, hindi na siya makagalaw. Pagkatapos, hindi rin okay ang amo ni Bong Joon. Nawalan siya ng maraming lakas sa labanang ito. Bago pa makapahinga, muling lumitaw ang itim na anyo ni Teacher Ju. Nang makita ito, tumakbo siya para protektahan si Bong Joon. Ginamit niya lahat ng lakas para pigilan ang demonyo. Mabilis na hinanap ni Hyunji ang rosaryo na pumapatay sa demonyo. Agad na sinuyod ni Hyunji ang paligid. Nahanap niya ito pero hindi na nakatiis ang amo ni Bong Joon. Nakitang umatake pa ang demonyo, kinuha ni Bong Joon ang rosaryo. Ginamit ni Bong Joon lahat ng lakas para sa huling atake. Nang dumampi ang demonyo sa rosaryo, agad itong nawala. Mabilis na tiningnan ni Bong Joon ang kanyang amo. Ngunit kahit anong tawag niya, hindi ito tumugon. Habang nalulungkot siya, biglang umubo ang amo. Pagkatapos ay malakas na tumayo ito. Lumapit siya sa katawan ni Teacher Ju. Nang masuri niya ito, nakahinga siya ng maluwag. Ang demonyo ay tuluyan ng nawasak. Ngunit hindi talaga pinalad si Teacher Ju. Kahit kontrolado siya, may pananagutan pa rin. Sa huli, dinala siya sa presinto para hatulan. Nang mga oras din yon, dumating ang ina ni Hyunjae. Ayaw niya kay Bong Joon, kaya inuwi agad si Hyunjae. Bago umalis, pinayuhan niya si Bong Joon na bitawan si Hyunjae. Kinabukasan, lumipat ng tirahan ang pamilya ni Hyunjae. Noon din, naghahanda siya sa pagsusulit sa kolehiyo. Marahil dahil 5 taon si Hyunjae bilang multo, pagkagising niya ay nakakakita pa rin siya ng mga multo sa paligid. Patuloy pa rin siyang nababagabag ng mga multo. Nagalit siya at sinipa ang mga ito. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Bong Joon ng imbitasyon. Bilang senior, dumalo siya sa welcome party ng mga bagong estudyante. Ayaw niya sa mainay na gawain, pero kinalagkad pa rin siya ng ibang estudyante. Dito nakilala ni Bong Joon si Hyunjae. Nang gabing iyon, bumalik silang dalawa sa bahay ni Hyunjae. Nang buksan ng ina ni Hyunjae ang pinto at makita si Bong Joon, napilitan siyang umiti. Pagkatapos ay inanyayahan niya ito sa loob ng bahay. Akala ni Bong Joon maayos ang unang pagkikita, pero agad siyang pinaalis ng ina ni Hyunjae. Hindi niya ito nagustuhan mula pa lang nang una silang magkita. Kakabalik lang ng anak niya mula sa kamatayan, at may lumitaw na nagsabing siya ang nobyo. Dahil dito, pinaghinalaan niyang may masamang balak ito. Ang mga salitang ito ang nagpaunawa kay Bong Joon sa kanyang iniisip. Nalungkot siya at umalis. Nahihirapan pa si Hyunjae nang makatanggap ng di inaasahang sagot mula sa ina. Sabi ng ina ni Hyunjae, mukhang hindi spoiled na bata si Bong Joon. Sumang-ayon si Hyunjae at sinabing napakabait niya. Malapit na silang magsimula ng normal na buhay nang dumating sina Cheon Sang at Innam. Pero ayaw na ni Bong Joon gawin to dahil pinaghirapan niyang bumalik sa normal na buhay. Ngunit nang maalala niya ang mga taong natulungan, hindi niya maiwang hindi tulungan ang iba. Sinabi ng kanyang guro na walang mas masayang kaysa sa pagbibigay ng kaligayahan. Ang mga salitang ito ang nagpaunawa kay Bong Joon sa kahulugan ng buhay. Kaya muling nabuo ang ghost catching team ni Bong Joon at ng kanyang mga kaibigan. Sinimulan nila ang bagong misyon na palayasin ang masasamang espiritu.